Nagpunta ang Gilas Pilipinas sa Riga, Latvia mga kapatrol na malaking underdog at hindi sineryoso ng ibang mga teams. In fact, sa kanilang mga scouting reports ay pang-anim ang Pilipinas for obvious reason. Pero sa unang laro versus Latvia ay ginulat ni Kai Sotto at ng Gilas ang Europe at ang buong mundo nang pinatumba ng Gilas ang 6th ranked team in the world na Latvia sa score na 89-80. At paano ito nangyari? Well, nagulat ang Latvia sa height and heft ng Gilas at wala silang sagot sa ating Twin Towers na sina Kai Sotto na ledge at 7'3" at Junmar Fajardo na 6'10", na sabi ng mga international media na he looks like a ledge at 7-footer na napakalakas ang katawan. At nang na-dominate ni Kai Sotto at Junmar Fajardo ang ilalim, ay doon na pumutok ang outside shooting ng Gilas sa pangunguna ni Justin Brownlee. Talagang isang shocking performance ang first quarter ng Gilas na tinapos ng isang logo shot buzzer beater ni Sergio Perez na nagbigay ng kalamangan sa Gilas ng 16 points after one quarter, 32-16. Nagpaulan ang Gilas Pilipinas galing sa labas as Kai Sotto, Junmar Fajardo and Justin Brownlee continued to dominate the game second quarter na mas lalo pang nagulat ang Latvia at sumali na sa party sina Dwight Ramos at Chris Newsome at nagtapos ang first half na milya-milya na ang kalamangan ng Gilas 54-38. Pero after the halftime break ay nagiba ang timpla ng laro at maganda ang adjustment ng Latvia at muntik nang mawala ang ating kalamangan, and thanks to the heroic of Kai Sotto controlling the inside together with ball-strong Junmar Fajardo. Kahit ano ang ibinato ng Latvia ay may panagot ang Gilas at biglang nagtorbo ang laro ng Gilas at nakuha ang biggest lead 26 points 77-56. At sa simula ng fourth quarter ay naging complacent ang team in the first 5 minutes na kung saan muntik nang mahabol ang kalamangan until Justin Brownlee made his usual magic, highlighted by his magical 4-point play to stop the bleeding. Literal na ginulat ni Kai Sotto ang Latvia and the news spread like wildfire at ginulat ang Europe dahil sa napakalaking upset. And eventually, nagiging worldwide trend ang ginulat ang mundo. At ang key players ng Gilas, Justin Brownlee, 26 points, Kai Sotto, 18 points, Dwight Ramos, 12 points, Junmar Fajardo, 11 points, and Chris Newsome, 10 points. Grabe ang ginawa ng 5 players na to. Simula kay Justin Brownlee at sa kanya mga timely baskets panagot sa bawat run ng Latvia. At ganoon rin ang 18 points ni Kai Sotto na kung saan pinakita niya ang kanyang kakaibang lakas ng kanyang katawan. He banked bodies and he was dominating force inside the paint at nakakuha pa ng isang tres in a complete display of NBA-like skill set. At ganoon rin si Junmar Fajardo na pinakita niya kung ano ang level ng competition sa PBA. Being the undisputed GOAT of the PBA, ay pinakita ni Abay na he can dominate in Europe kahit against NBA players. And there were Chris Newsome and Dwight Ramos na kung saan they can compensate the inside presence of Kai Sotto and Junmar Fajardo. Samantala, todo depensa si Coach Tim Cone sa mga taong walang magawa, kundi tirahin si Japet Aguilar sa social media. Meron kasing nagsimula sa narrative na ito. And I don't understand their motive. Siguro, they did not realize na panalo tayo against Latvia, the number 6 ranked team in the world. So diyan pa lang ay dapat walang negativity and we should all celebrate. Meron kasing mga taong gustong ipagpilitan ang kanilang mga favorite players pero nagsalita na si Coach Tim Cone, ang original 12 players ang maglalaro and he has no plan of changing unless needed. Sa ngayon, walang need. Babalik na sina AJ Edo, Scottie Thompson at Jamie Malonzo sa next window ngayong November against New Zealand, kaya there is no way na maipasama pa ang ibang mga players. At shout out to Ronald Barbosidad. Habang ipinagtanggol ni Coach Tim Cone si Japet Aguilar,
laban sa mga pambabash ng mga fans. Ang head coach ng Gilas Pilipinas ay dumepensa kay Japet Aguilar matapos siyang batikusin ng mga fans dahil sa kanyang laro sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa isang post sa X, bilang tugon sa mga bashers, ipinaliwanag ni Coach Tim na si Japet Aguilar una ay nag-atubiling muli na maging bahagi ng Gilas Pilipinas dahil sa pakiramdam niya na mas nararapat sa mga batang players ang pwesto kaysa sa kanya. Sinabi rin ni Coach Tim Cone na gusto ni Japet Aguilar na maglaan ng oras sa kanyang pamilya matapos ipinanganak ang kanyang pangalawang anak during the first window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers noong February. Gayunpaman, sinabi ng multi-titled coach na kailangan niyang pakiusapan si Japet Aguilar na maging bahagi ng Gilas ngayon matapos ang injury ni AJ Edo, and it was at that time when he finally said yes. I begged Japet to join us in Latvia. He wanted to let the young guys do it and spend more time with his wife and new baby. Sabi pa ni Coach Tim Cone. Kept begging him when AJ Edo went down and he finally relented after more begging. Dagdag pa ni Coach Tim Cone. Ang 37 years old na si Japet Aguilar ay bihirang naglaro sa FIBA Olympic Qualifying Tournament at may average na 2.7 points and 3.3 rebounds. Pero siya ay binatikos ng mga fans, lalo na matapos ang semifinal game laban sa Brazil, kung saan siya ay may 2 turnovers. Bagaman ang Barangay Ginebra big man ay nagtala ng 4 na puntos at 6 na rebounds. At sinabi ni Coach Tim Cone na si Japet Aguilar ay nagbigay ng mahalagang contribution outside the stat sheet as the team captain of Gilas. He led us. He was our team captain. His sacrifice for our country was total. Sabi pa ni Coach Tim Cone. At balitang NBA naman. DeMar DeRozan babos sa Chicago Bulls at lumipat na siya sa Sacramento Kings. Mula Chicago Bulls, nag-impake si DeMar DeRozan para lumipat sa California. Nagkasundo na sina DeMar DeRozan at Sacramento Kings sa sign and trade deal na nagkakahalaga ng $74 million para sa 3 taon. Yan ay ayon sa ulat ni Adrian Wojnarowski at Tim Bontemps ng ESPN. Sa trade, ibinigay ng Sacramento Kings si Harrison Barnes sa San Antonio Spurs at si Chris Duarte, 2 second-round picks at cash sa Chicago Bulls. May kumpirmasyon na ang balita kung pagbabatayan ang paglutang ni DeMar DeRozan sa Golden One Center sa Sacramento kasama ang Kings owner na si Vivek Ranadive at sinalubong siya ng malakas na cheers at ovation. Mag-35 years old na sa August si DeMar DeRozan at naging bahagi sa Chicago Bulls nitong 2003-24 season at ang kanyang averages ay 24 points, 4.4 rebounds, 5.3 assists sa kanyang 37.8 minutes of playing time per game. At maliban sa scoring, magpapapugi rin ni DeMar DeRozan sina De'Aaron Fox at Domantas Sabonis sa Sacramento Kings.